Praise the Lord, hallelujah. At ang po pagkakataon po, aking binibigay sa ating love teacher, Rene Malyari. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord! Pray po natin dating ng Diyos. God bless you po, my beloved co-Richard. God bless you ito. Praise God! At sa pagkakataon ito, ating pong hiling, magtas po tayo ang ating mga kamay. Tayo po'y magkaisang dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mapagpala po namin, Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat ng tanging kadakilaan, mataas sa pagpupuri, pagluwalhati, ay para po lamang sa iyo pong banal at makapangyarihan pangalan dyan sa kalagitan. Sa iyo pong pangunguna at paglangis, kami lubos mong pinagpala sa mainam na pagkilos sa aming pong kalagitnaan. Ang iyo pong napakatamis, ang iyo pong banal na presensya na siyang nagbibigay ng kagalakan sa aming pong mga puso. Kaya kung paano po pinagpala mga naunang bahagi, ay lubos mo pong pagpalay ng salita ng buhay na dadalabang lingkod sa ganun sa akin. Wala po akong magagawa. Ikaw ang aking karunungan. Ikaw pong maglagay ng mga pangusap na aking babanggitin at gawin mo po akong pagpapala sa lahat po na makikinig. Minsan pa, linisin mo aking puso. Pagpalay mo kaming lahat. Sa unat dalangin po ng aming minamahal, ginigali maghilis sa aming marapastor. Sa iyo pong banal at makapangyarihan pangalan, kami nagkakaisa, sama-sama naming sinasaway ang lahat na magiging uri ng hadlang. Sa pangalan Jesus, there is a helplessness, a believing doubt, Satan ay kumaligasaw. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamahal na Panginoon. Praise God. At bago po nating talakayin ang kanya pong makapangyarihan salita, ako man din po ay nagpapaabot ng mataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakila sa banal at nag-iisang pangalan po ng ating pinakamamahal na Puso Kristo. At the all honor and respect to our dearly beloved and honorable evangelist with the Israel Almeida, the end-time prophet of our loving God. Always remember the blessed teachings and loving memories of our beloved sister pastor, Lina C. Almeida. Praise God. At sa lahat po ng mga beloved Almeida children, sa lahat po ng mga beloved ministers of the church, sa lahat po ng ating po mga kamagagawa, sa ating po mga pamangaral, sa lahat po ng mga beloved elders of the church, sa lahat po ng ating mga minamahal mga kapatiran, especially po sa ating mga minamahal mga bisita, mga baguhan, welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na po headed by beloved and honorable evangelist Wendy Estrada Almeida. Malakas na palakpak para sa ating pinakamahal na Panginoon. Purihin po natin dating ng Diyos at aking pong hiling na ihanda po natin ang ating mga banal na kasulatan. Lalo tigit yung ating pong pakikinig at yung pong ating pag-aaralan. Ito po ay lagyan po natin ng pamagat na ang kaarawan ng Panginoon ay darating. Dahil bilang buksan at basahin po natin dito po sa Isaiah, Kapitulo 13, ang versikulo 9 hanggang 11. Praise the Lord. Praise the Lord. Sa aklat ng Isaiah, Kapitulo 13, versikulo 9, hanggang sa 11. Narito, ang kaarawan ng Panginoon ay dumarating, pabagsik, na may puot at mabangis na galit, upang gawing kagibaan ng lupa at upang lipunin mula roon ang mga makasalangang yaon. 11. At aking parurusahan ang sanglibutan dahil sa kanilang kasamaan at ang mga kasama dahil sa kanilang kabalukitan at aking patitigilin ang kahambugan ng palalo at aking ibababa ang kapaluluan ng kahilakilapo. Amen. Malakas na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang ating pinag-aaralan, ang kaarawan ng Panginoon ay darating. Mga minamahal, sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos, ito po ay biglaan. Ang gusto ng Diyos sa kanyang pagdating, ang lahat ng kanyang mga anak na kanyang tinawag at napabilang sa kanyang tunay na pamilya. Kaya mayroong word of God. Dahil ang gusto ng Diyos sa kanyang pagbabalik, ang lahat ng kanyang mga anak, ito po ay nakahanda. Lahat magsabi ng praise God. Kapagkat ang sabi ng banal na kasulatan sa talata na ating nabasa, ang Diyos ay darating dahil meron siyang babalikan. Andiyan pa po ba tayo? Ulitin ko po, ang Diyos ay darating. Hindi magluluwat ang sabi ng Biblia. Kaya siya darating dahil meron siyang babalikan. At sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon, ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, para sa mga taong wala sa presensya ng ating
ating dakilang Diyos. Sa mga taong hiwalay sa puno na sinasabi ng Biblia, ang sabi ng banal na kasulatan, sa pagbabalik ng Diyos, merong mabangis na galit, merong pumpuot, at sa araw, mga minamahal, darating ang paglipol sa lahat po ng mga makasalanan. Meron pong araw ng pagdurusa na daranasin ang sanlibutan. Ang dahilan, ang sabi sa talata na ating nabasa, dahil sa kanilang kasamaan, dahil sa kanilang kapalaluan. Ano ang kapalaluan? Ano ang nakikita ng Diyos na merong galit, mga minamahal ko, sa mga taong hindi kumilala sa Kanya? Buksan natin ang magkasunod na talata dito po sa Colosas, Kapitulo 3, ang versikulo ay 15, at unang Samuel, Kapitulo 15, 23. Buksan po natin at basahin po yan. Dito po sa aklat ng Colosas, Kapitulo 3, talatang 5, 15 po, talatang 15, at maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na di ay tinawag din naman kayo sa isang katawan, at kayo'y maging mapagpasalamat. Amen. Bababa po natin ang basa sa 5. Thank you, Dan. Dito po sa Colosas 3:5, patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawan na nasa ibabaw ng lupa, pakikiapig, karumihan, masamang pita, masasamang gasa, at kasakiman, na iyay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Dito sa aklat ng unang Samuel Kapitulo 15, versikulo 23. Sapagkat ang paghihimagsik ay gaya ng kasalanan ng panghuhula, at ang katigasan ng ulo ay gaya ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at sa mga kirap. Sapagkat dahil sa iyong itinakwil ang salita ng Panginoon, ay Kanya naman itinakwil ka upang huwag ka nang maging hari. Amen. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Dito po, mga minamahal, ang dahilan dahil sa kanilang kasamaan at dahil sa kanilang kapalaluan. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan, darating ang Diyos na merong puot at merong galit sa mga taong hindi kumilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi ng mga talatang yan, mga minamahal, yan po yung taglay ng tao na wala sa presensya ng ating mahal na Panginoon. Yung pong karumihan, yung masasamang pita, masasamang nasa, kasakiman, katigasan ng ulo, ang sabi ng Biblia, yan ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Lahat magsabi ng Diyos. Kaya dito po ating napakinggan, mga minamahal, meron pong araw na tinatawag na kanyang pagdating. Kaya ang sabi po ng banal na kasulatan, meron pong kagilang-gilalas na pagkakataon na darating sa tao na akala nila sila'y nakatayo sa mga oras na ito. Pero ang hindi nila alam sa pagbabalik ng Diyos, yung darating na biglang pagkabuwan, yung pagkawasak, mga minamahal, dahil sa hindi pagkakaalam ng kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi ng talata na ating nabasa, mga minamahal, ito po, mga minamahal ko, yung ibubuhos ng ating dakilang Diyos sa huling panahon. Kaya nakita ng Diyos kung paano po ang tao ay lumakad na hiwalay sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya mapapansin po natin, ang ating kalagayan ay malaki na po ang pagkakaiba ngayon. Lahat magsabi ng Kristo. Ang ating kaibahan, mga minamahal ko sa sanlibutan, buksan natin ang Roma Kapitulo 4, versikulo 7, at Deuteronomio Kapitulo 4, versikulo 10. Basahin po natin yan. Dito po sa aklat ng Roma, Kapitulo 4, talatang 7, na sinasabi, mapapalad yaong kanilang mga pagsalansan ay pinatawad, at ang kanilang mga kasalanan ay natakpan. Amen. Sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 4, versikulo 10. Yaong araw na ikaw ay tumayo sa harap ng Panginoon mong Diyos sa hirin, nang sabihin sa akin ng Panginoon, papagbisahin mo sa akin ang bayan at aking iparinig sa kanila ang aking mga salita upang sila'y mangaral na matakot sa akin sa lahat ng
araw na kanilang ikabubuhay sa ibabaw ng lupa at upang kanilang ituro sa kanilang mga anak. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung ang lupa, mga pinamahal sa talata na ating nabasa, darating ang puot at galit ng Diyos sa mga taong hindi kumilala sa Kanya. Kaya ang ating kaibahan sa talata na ating nabasa, na sinasabi mapalad yaong kanilang mga pagsalansang ay ipinatawad. At magsabi na po sa Lord, baka minamahal, sino ang sinasabing mapalad? Ito yung ating kaibahan sapagkat mula ng ating tanggapin ang ating mahal na Panginoon. Nang tayo mabautiswa sa tubig sa pangalan ng ating dakilang Diyos at pagbangon natin mula sa tubig, ang tawag sa atin, tayo ay mga anak ng Diyos at pagmana na ng buhay na walang hanggan. Dahil sabi ng Biblia, yung ating pagsalansang, ito po ay napatawad na. Amen po ba? Yung pagsalansang, mga minamahal ko, ito yung paghiwalay sa kalooban ng Diyos. Yung lumakad tayo sa kasalanan ng mga panahon na hindi natin pagkakaalam sa salita ng ating mahal na Panginoon. Kaya ang ating kaibahan, mga minamahal, merong Diyos na tumawag sa atin, merong Diyos na pumili sa atin. Inihiwalay tayo, mga minamahal ko, sa kasalanan. Ang tawag sa atin, tayo ay pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ay magsabi na po sa Lord. Kaya sabi po ng talata na ating nabasa sa Deuteronomio, yaong araw na ikaw ay tumayo sa harap ng Panginoon mong Diyos, ito yung araw na makilala mo siya. Amen po ba? Kaya yung ating kaibahan, matapos na tayo mapatawad sa ating mga pagsalansang, nung tayo ay tumayo sa harapan ng Diyos, kung unang makilala mo ang ating mahal na Panginoon, nagpatuloy ka sa paglilingkod sa Diyos. Merong pinatunayan sa ating buhay ang ating mahal na Panginoon para maunawaan mo na sa kanyang pagdating, isa ka, mga minamahal ko, sa babalikan ng ating dakilang Diyos. Dahil sabi ng banal na kasulatan, matapos na mapatawad ang ating mga kasalanan, yung ating mga pagsalansang, ang sabi ng banal na kasulatan, mula nung tayo ay tumayo sa harapan ng ating dakilang Diyos, ang ating isinagawa ay ating ipinagpatuloy yung ating nasimulan. Ipinagtrabaho na ngayon natin ang ating kaligtasan at pinatunayan ng Diyos sa paglilingkod mo. Ang buhay mo ay binago ng ating mahal na Panginoon. Gumaling tayo sa taglay nating karamdaman. Nagkaroon tayo ng kapayapaan sa ating mga puso at kaisipan. Kaya yung mapalad, ang sabi ng Biblia, tayo ay mapalad sapagkat nakilala natin na sa kanyang pagbabalik, ang kanyang babalikan yung naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakas na palakpak para po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang sabi ng mga talatang yan, mga minamahal, ang sabi ng ating mahal na Panginoon, nang tayo ay makatayo sa kanyang harapan, ipinarinig sa kanila ang aking mga salita. Amen po ba? Kaya ito po, mga minamahal, nung tayo tumayo, makilala mo ang Diyos. Nagpapatuloy tayo sa paglilingkod at mayroon pong salita na sinasabi ng banal na kasulatan na ipinaririnig sa bawat isa sa atin upang na tayo na tinawag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Ang gusto ng Diyos, manatili ka sa kamay ng ating mahal na Panginoon. At ito yung mga tinig na ating napapakinggan. Yung pagkukomfort ng Diyos. Yung pagtutuwid ng ating mahal na Panginoon. Na tayo ay inaalagaan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Na tayo manatili. May mga pangako ang salita ng ating pinakamabahal na Panginoon. Kaya bumilang ang napakahabang panahon, still nandito pa rin tayo dahil merong tinig, may salita na may pangako at yan yung ating pinakahawakan hanggang sa pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Lahat ay nagsabi ng Panginoon. Kaya sa panahon ito, mga minamahal, may mga bagay na dapat tayong isagawa upang sa kanyang pagdating, sasabihin po natin tayo ay magiging handa. Buksan po natin ang Mateo Kapitulo 24, versikulo 20 hanggang 22.
Dito po sa Aklat ng Mateo, Kapitulo 24, talatang 20 hanggang 22. At magsipanalangin kayo na huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa panahong taginaw o sa Sabat man. Sapagkat kung magkagayon magkakaroon ng malaking kabigatian na ang gayon hindi pa nangyayari buwan sa pasimula ng salimutan hanggang ngayon at hindi na mangyayari kailanman. 22. At maliban pa iliin ang mga araw na iyon, ay wala namang makaliligtas. Datapwat dahil sa mga hinirang, pailiin ang mga araw na iyon. Malakas na palakpak para sa ating pinakamaba na Panginoon. Ang sa talata na ating nabasa, yung bagay na dapat nating gawin, mga minamahal, sabi ng Biblia, tayo ay magsipanalangin na huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa panahong taginaw o sa Sabat man. Mga minamahal, ang sabi ng Biblia, ang ating magiging panlaban upang sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos, tayo po ay mararatnan ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, kinakailangan tayo ay magsipanalangin. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya po mga minamahal, sa buhay natin yan ang ating pinakasandata. Amen po ba? Sa paglilingkod mo sa mahal na Panginoon, dadagsa ang napakaraming mga problema. Darating mga pagsubok sa buhay bilang mga tunay na mga anak ng Diyos. Ang natatangi nating kalasan, panlaban, pag dumarating ang mga bagay na yan, walang iba kundi yung ating pananalangin sa ating pinakamahal na Panginoon. Lahat tayo marunong mag-pray. Lahat tayo marunong mag-pray. Ang ating idinadalangin sa Diyos, yung panghawakan niya tayo. Yung tayo ay manatili sa kamay ng Diyos hanggang sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Baka minamahal sa ating pananalangin, ating hinihingi yung mga bagay na personal ng ating buhay. Yung iba humihingi ng mga material na bagay, humihingi ng mga pinansyal na bagay. Pero minsan mapapansin po natin, hindi lahat ay ibinibigay ng Diyos. Amen po ba? Baka kung sakaling ibigay ng Diyos ang lahat ng ating hinihingi, baka makontento na tayo. Mga minamahal, baka isang araw sa iyong paghingi na ibinigay ng Diyos, baka yan ang maging dahilan para mawala ka sa kamay ng ating mahal na Panginoon. Kaya minsan ang Diyos, sabi ng Biblia, siya ay nagpupulong ng ating pangangailangan. Pero minsan tayo ay nagkukulang. Ang ating magagawa sa kakulangan ay ang manalangin sa ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, gusto ng Diyos na tuloy-tuloy ang ating relasyon sa ating pinakamahal na Panginoon. Minsan pag dumarating ang karamdaman, pinahihintulutan ng Diyos na ang tayo'y magkasakit upang maunawaan natin na sa pamamagitan ng sakit, may pagkakataon tayo na makapanalangin at makatawag sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Dahil kung walang mga bagay na yan, binigay na ng kompleto ng ating dakilang Diyos, maaaring hindi na natin siya hanapin. Maaaring hindi na tayo humiling. Dahil magsabi ng praise the Lord. Pero ang lahat ng kakulangan, mga minamahal, yan ay nadadaan natin sa pananalangin. Materially, physically, financially, mga pagpapalang spiritual. Ang lahat ng hiningi natin, yan ay ibinigay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pong dakilang Diyos sa buhay. Kaya sabi ba ng kasulatan, prayer upang tayo ay makatakas sa panahon ng taginaw. Amen po ba? Mga minamahal yung taginaw na sinasabi ng Biblia, ito po yung ating katayuan bilang isang tunay na anak ng Diyos. Yung ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Mga minamahal yung taginaw, ito yung panahon na tayo ay nalalagay. Yung tayo ay nalulupay-pay. Kaya po mga minamahal, mahalaga po ang pagtutipon. Amen po ba? Mahalaga ang pagtitipon, yung paglilingkod sa ating pong pinakamahal na Panginoon.
Kaya nga po sa ating katayuan ngayon, sa araw na ito, kamusta ang ating ibinigay na paglilingkod sa ating dakilang Diyos? Kaya mga binamahal, ayaw ng Diyos ng 70%, ng 80%, 90%. Ang gusto ng Diyos, ang kanyang hinahanap, pag tayo'y humaharap sa Kanya, dapat ibigay natin ang 100% na paglilingkod para sa ating pinakamahal na Panginoon. Magsabi ko sa mga, dahil pag tayo nagpabaya, yan na papasok yung panlulupay-pay. Panghihina, hanggang isang araw ang gusto ni Satan, mga minamahal, yung hindi ka na makakilos. Gusto ni Satan yung maparalisado ka na. Ayaw niya nang makakilos o makagalaw ka. Kaya po mga minamahal, ano ang nagiging dahilan? Bakit pumapasok yung tinatawag na panlulupay-pay o panlalamig sa isang pananampalataya? Dahil ang gusto ng kaaway ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, yung tayo ay manlamig, manlupay-pay sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Ang dahilan, mga minamahal, dahil pinapayagan natin na nakawin ni Satan yung oras na para sa Diyos. Amen po ba? Tayo mismo ang pumapayag dito na nilanakaw ni Satan yung oras na para sa Diyos. Minsan yung ating paglilingkod, nandun na tayo sa kwentuhan. Amen po ba? Yung iba, nandun na tayo sa mga social media. Hindi natin napapansin na naaagaw na yung para sa Diyos, naaagaw na ng kaaway ng ating mahal na Panginoon. Kaya minsan magtataka tayo, bakit yung prayer ko hindi tinutugon ng Diyos? Bakit kaya yung aking karamdaman na hindi pa gumagaling? Kaya kung mapapansin natin, mga minamahal, pag naging ganito ang ating attitude sa paglilingkod at pagharap mo sa ating mahal na Panginoon, nababawasan yung porsyento na hinahanap ng Diyos pag tayo ay humaharap sa Kanya. Yung paglilingkod na hinahanap ng ating mahal na Panginoon, yung buong puso, buong lakas at ng buong kaluluwa, nababawasan na ito. Minsan sa mga movie na ating napapanood, sa mga teleserye na nagiging paborito ng mga anak ng Diyos. Amen po ba? Kaya po mga minamahal, yung po nakukonsumo natin ang disinsana, yan ay para sa Diyos na aagaw pa ng kaaway ng ating mahal na Panginoon. Kaya kung minsan yung sarili natin, bagaman tayong nasa gawain ng Diyos, pero nakakaramdam tayo ng pagkalubat ng ating espiritual. Sa ating pagpapagamit, minsan ayaw na natin, mga minamahal ko na magpagamit sa Diyos. Minsan, tinatamad na tayo magpuri. Ang hindi natin alam, mga minamahal ko, yung disinsana na sa ating mahal na Panginoon, yan yung inaagaw ng kaaway ng Diyos, kaya pumapasok yung pananamig. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya po mga minamahal, dapat maunawaan natin yung kahalagahan ng sinasabi ng ating tinatalakay na ang Diyos ay babalik. Yan po'y hindi para sa nandalamig. Amen po ba? Babalik siya, mga minamahal ko, sa mga Kristiyano nagtatrabaho ng kanilang kaligtasan, nagpapatuloy ito para sa mga Kristiyanong nagsisikap na magawa at masunod niya ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Kaya po mga minamahal, sabi ng Biblia, ang tanda ng panahon ay totoong napakalapit na. Amen po ba? Alam niyo po sa social media, yung mga reels na nakikita ko po dyan, nakagaya po ng microchip, ini-inject na. Napapanood niyo po ba yan? Mismo sa kanang kamay, ibinabaon na po yung injection at iniiwan na po yung microchip sa loob. At doon napakaganda, mga minamahal ko, na kanilang pagpapaliwanag na ito ay pwedeng magamit sa mabilisang paraan sa bills. Wala na pong napakaraming titanyo dyan. Itatapak mo lang yung kamay mo. Tutulog na po yung scanner. Matik, mababayaran mo na yung bills sa madaling paraan. Cashless society. Yan na po ang nangyayari na ipinopromote nila, mga minamahal ko, yung ganyang bagay. Na halimbawa, makarnap ang sasakyan, ay madidetect ka agad dahil sa mga microchip na pwedeng ilagay sa mga sasakyan.
Sasabihin ng mga tao, mga minamahal, maaaring ito'y maganda at mabuti. Pero kung hindi mo alam ang salita ng Diyos, ang sabi ng Apokalipsis, Kapitulo 13, versikulo 16, ito po yung mark of the beast. Amen po ba? Na ito po ay itinatato sa tao. Yung 666, ito rin ay mga barcode na itinatato sa tao. Meron din mga ini-inject, mga minamahal. Yan ay sa noo at dito po sa kanang kamay. Yan po ay napatunayan na totoo ang Biblia sapagkat ginamit niya sa ibang parte ng katawan, hindi yan gumana. Ang tanging gumana sa noo at sa kanang kamay, ibig sabihin, totoo ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, ang mga tandang ito ay napakalapit na, mga minamahal. Lahat magsabi ng Kristo. Dapat ito na ang panahon na ngayon ang pagpapakaini sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Ito nawa ang panahon, mga minamahal, na tayo po ay magtatrabaho ng sarili nating kaligtasan dahil anytime now, tutulong ang pakakap ng ating mahal na Panginoon. Kaya sa sandaling tutulog ito, tayo mismo ang sasagot kung nakahanda na ba tayo. Lahat magsasabi sa Lord. Kaya po mga minamahal, habang hindi pa bumabalik ang ating mahal na Panginoon, meron pa tayong panahon ng pagpapaganda. Meron pa po tayong panahon ng ating pagpapakaini sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos na buhay. So dahil pa po natin ang Kawikaan, Kapitulo 8, versikulo 23, mga bagay na dapat natin gawin. Kaya na. Sa aklat ng mga Kawikaan, Kapitulo 8, versikulo 33. Makinig kayo ng turo at kayo'y magpakapantas at huwag ninyong tanggihan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi sa talata na ating nabasa, yung mga bagay na dapat natin gawin, makinig kayo sa turo. Amen po ba? Ibig sabihin itong word of God. Sapagkat ang salita ng Diyos, mga binabahal, ito yung mga pagbibigay ng tamang paraan ng ating paglakad sa kalooban ng ating dakilang Diyos. At habang hinihimay ang salita ng Diyos, ang Diyos ang naglalagay sa bawat espasyo ng ating kaisipan na kulang sa salita ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga sa tuwing panalambahan ay meron pong laging nagtuturo. Meron pong palaging nangangaral sapagkat ang salita ng Diyos, ito ang ating magiging paraan. Yung pagsunod sa kalooban ng Diyos, yung ating napapakinggan ng mga turo yan, yan ang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya sabi ng Biblia, makinig kayo sa turo. Mayroong mang pagsawayan, may pagsansalan man ang salita ng mahal na Panginoon. Tandaan po natin, laging mabuti ang plano ng Diyos, lalo tigit pag tayo ay makikinig sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi tayo maliligaw. Igagay tayo ng salita ng Diyos. Mauunawaan natin ang kalagayan natin bilang isang tunay na Kristiyano dahil sa salita ng Diyos. Matututo kang mag-antay na may pagtitiis dahil sa salita ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, at tayo po ay magpakapantas, ibig sabihin, magpatuloy tayo sa kasagdalan. Magpatuloy tayo sa paglilingkod. Sapagkat habang tayo ay dumadalo ng dumadalo, kayaan nating turuan tayo ng Diyos na lumakad ayon sa kanyang panatuntunan. Amen po ba? Papapakinggan natin kung ano ang mga ayaw at mga gusto ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang mga bagay na ito ay magiging paraan ng isang anak ng Diyos upang darating man ang panahon ng ating paghahanda. Anytime now, ibig sabihin, meron na tayong sinusundan. Meron ng salita ng Diyos na ating nagiging batayan. Kaya anumang oras darating ng Diyos, pagkasama mo ang salita ng Diyos, kasama mo ang ating mahal na Panginoon, tumulog man ang pakaka
mga minamahal ko, tayo ay kakasamahin ng ating mahal na Panginoon at tayo ay sama-sama sasalubong sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos na Tuhan. Kaya sabi ng last verse, matapos nating magawa ito, sabi ng Mateo Kapitulo 24, versikulo 46, maghanda ng ating magpapaawit at ang mga manunugtog po natin. Kaya ginagbasahin po natin. Sa aklat ng Mateo Kapitulo 24, versikulo 46, mapalad yung alipin kung dumating ang kanyang Panginoon, ay maratan siyang gayon ang kanyang ginagawa. Malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, mapalad. Mapalad ang alipin kung dumating ang kanyang Panginoon, ay marat ng gayon ang kanyang ginagawa. Ibig sabihin, ito po yung Kristiyanong nagpapatuloy. Ito po yung mga Kristiyanong nagsisikap. Ito yung Kristiyano mga minamahal na hindi umaatras, hindi po natitinag kahit maraming pagsubok na dumarating sa kanilang buhay. Kaya sabi ng banal na kasulatan, mapalad ang alipin na pagdating ng ating mahal na Panginoon. Yung darating siya na tayo ay nakahanda sa pagdapit ng ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po mga pinagmahal, lahat tayo sa panahon ito, sa ating kalagayan, napakasarap isipin na mayroong Diyos na babalik at ang kanyang babalikan yung kagaya natin nagpapatuloy sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. At magsabi ng praise the Lord. Kaya lahat, mga minamahal, ay magpapatuloy sa paglilingkod. May pagsubok, walang pagsubok, may karamdaman, walang karamdaman. Ang mahalaga yung maging handa tayo. Mahalaga na darating siya. Yung mararatnan ka ng mahal na Panginoon na nandito ka pa rin sa iglesia ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Tayo lahat ay tumayo. At tayo po, mga minamahal, ay patuloy na magpupuri sa ating dakilang Diyos. Yes,
pinagdadaanan, Diyos. Alam namin walang bagay na mahirap sa iyo. Ikaw ang Diyos, mahal na Panginoon. Ano nila magagamot, O Diyos, alam namin kami magtitiwala sa iyong dakilang kapangyarihan. Walang bagay na posible sa iyo, mahal na Panginoon. At higit ang special na pananalangin sa amin na maharang Gilgal, Panginoon, sa amin mga pastor. Kalakasan, kalusugan, mabang buhay, patuloy magipagkaloob, O Diyos. At ibos mo masaganang biyaya at pagpapala sa kanyang buong sambahayan. Pagpalain mo kaming lahat yung mga anak, malapang na sunod ka lang yung pastor sa pangalan ni Jesus, we bless. In the mighty name of Jesus, we pray. Ipangin natin ating kanang kamay sa ulo kaliwa, sa pati ng ating taglay na karamdaman. At bilang pananampalataya, sama-sama natin sawayin niya sa pangalan ng ating dakilang Diyos. So natalangin ng aming beloved pastor, kami nagkakaisa, sama-sama namin sinasaway ang lahat ng mga taglay ng karamdaman, problema, kahirapan, pagsubok, mga pananampalatay, mga demonyo, mga pananapin, sa pangalan ng Jesus, ay kumakas, kasal, in Jesus' name, logemi as material the parents in diseases, ay kumakas, in the mighty name of Jesus, right now, in Jesus' name, power is all, life is begun, in the mighty name of Jesus, we pray, amen and amen. Praise the Lord, purihin ang ating mahal na Panginoon. At bilang pananampalataya, lahat tayo lulukso, tatalon 3 beses sabay pagsigaw na malakas ng Happy na Praise the Lord mula sa ating mga apostol. John 3 times! Purihin ang ating pinakamahal na Panginoon. We love you so much, but our dearest Jesus loves you more. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Praise God! At tayo po ay darami po sa ating po mga announcement at ang buong pagkakataon. Aking po pinagkakalog sa aking po mga gagawa, ang Brother Alvin Valenzuela, para sa ating mga announcement. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Wala pa mga salamat talaga ng Diyos. Malakas na palakpak. Paging mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ang hihingi ng ilang Diyos. Pagkisyo ko sa salvation na nangyayari sa pagsalita ng ilang Diyos sa lubos ng pinagpala ng ating mga Panginoon. Purihin natin ang ilang Diyos at pagkakaba ko sa aking mga announcement, tayo na nagkukuha ng ating script sa ating ngayon. Special opening at sa ating box para sa lahat ng po. Pagkipas na lang ako, praise the Lord. Purihin ang Panginoon Diyos at tayo tuloy magkaloob, nagbigay sa gawa ng malaki sa ating sa ating kakaloob. Yan po yung gagawin natin ng Panginoon Diyos. Huwag tayo magsawa na magkaloob